Dala niyo ba ang mga Bibles ninyo? Sa pantanong, dala niyo ba ang mga Bibles ninyo? Parang di tugma sa dami natin dito, parang ang hina pa rin ang boses ah. Dala ba niyo ba yung mga Bibles ninyo? Lalong humina. Kasi yung una siguro, nag-amen lang pero wala talagang Bible na dala. Ma-realize niya, ayoko magsinungaling. Kaya humina. Amen. Indeed, 2024, Jesus did it. Yan po yung ating theme for the year of 2024. And we are so blessed. Napakarami nating natutunan about Jesus, who has done everything for us. Amen. The Bible says in Ephesians 2:8, we are saved by grace. It's not of ourselves. It is the gift of God. It's not of our works that we can boast. Amen ba? So Jesus paid it all. When He went to the cross, the last word that He said, the words that He said was, it is finished. Tetelestai means paid it all. Amen? So Jesus paid it all for us. And we are so glad because, hallelujah, we are saved and we can declare and we can celebrate salvation. Ito yung text natin for today. We're going to discuss the epistle that John, the beloved, had written. In verse 10 of 1 John chapter 5, it says, He who believes in the Son of God. Sino yung Son of God? Sigurado ba kayo? Sino yung Son of God? Jesus, walang iba. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him a liar. Amen. Praise God. Isa ito yung sa mga inutos ng Panginoon, huwag tayo magsisinungaling, di ba? Pero dito nakita natin na isang mas grabe na kung saan yung parantangan natin ang Diyos na sinungaling. Sa paano paraan? Sa hindi paniniwala sa kanyang anak. Pagka raw di tayo naniniwala sa anak ng Diyos, na patotoo ng mga naniniwala sa kanya na nanampalataya, meron ba kayong patotoo patungkol sa anak ng Diyos? May patotoo kayo kasi kayo ay nanampalataya, kayo ang naniwala, ayon dito, right? Pero kung wala kayong patotoo about the Son of God, it means you don't believe in God and you made Him a liar. Praise God. So kayo ba sa 2024, na-share nyo ba yung pananampalataya nyo about Christ? Nagpatotoo ba kayo about the Son of God? Well, yan po hindi ko sinulat yan ng Panginoon. Yan ang katotohanan. At sabi doon, because He has not believed. Sinabi mong sinungaling ang Diyos sapagkat hindi sila nanampalataya sa patotoo ng Diyos. Ano yung patotoo? Na ibinigay niya ang kanyang anak. Amen ba? Praise God. This is the testimony that God has given us eternal life. He who has not believed the testimony that that He has given His Son, sinasabi natin sinungaling siya. At may sinabi rin na ang testimony ni God ay, amen, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin yon, parang sinanimos yung Son at saka eternal life. Di ba? Testimony ni God, binigyan tayo ng anak. Testimony din ni God na binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Tama ba? Mali? Tama. And this life is in His Son. Ano yung buhay na yon? Buhay na walang hanggan. Okay? Yung buhay na walang hanggan na yon ay nasa saan? Nasa kanyang anak. Verse 12, He who has the Son has life. Ano yun? Eternal life.
And he who does not have the Son of God does not have life. Amen. Lahat naman tayo mawawala rito, di ba? Una-una lang. Pero meron daw na kung saan ay tatanggap ng buhay na walang hanggan at merong hindi tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen. Anong ibig sabihin nun? Hindi buhay na walang hanggan, kundi buhay ay kamatayan sa walang hanggan. Amen. Walang hanggang kamatayan. 13, these things I have written to you. Sino nagsula? Si John the Beloved. Who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Are you sure? Bakit ka sure na meron kang eternal life? Ha? Ang linaw, di ba? Kasi pangako ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang nangako, amen, pinangahawakan na natin yung pangako na yun. Nangako siya na kung sino man nanampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At kaya tayo mga Kristiyano, may pagkamayabang tayo, di ba? Dahil tayo sigurado na sa buhay na walang hanggan. At iyon po yung dapat nating tinetestify. Kasi kay Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ayoko yung marinig sa mga kapwa ko mananampalataya na hindi sila sigurado kung pupunta sila sa kalangitan. Amen? Kasi kapag hindi kayo sigurado, I think hindi nyo naintindihan yung pangako ng Diyos. And that you may continue to believe in the name of the Son of God. The title of our message today is, basahin po natin, Christ is everything. Christ is everything. At hindi po yung nandito sa verse 11 and verse 13. Christ is everything. Si Kristo ay lahat-lahat. Lahat-lahat sa atin. Alam niyo ba, mundo was made, amen, for Christ. The Word was made for Christ, and Christ means Messiah, the Anointed One. Amen. The coming Savior. Siya po hinihintay ng bayan ng Israel na pinarpisi, amen, sa Old Testament. And naganap na po yun. Dumating na ang Messiah, kaya nga tayo nag-celebrate ng Pasko, right? Celebrating why Jesus came here, celebrating the reason why Jesus came to this earth to give His life, amen, to pay for our sin, and He died for our sin. He was buried, but thank God, hallelujah, yung pangako niya, sa bakatlong araw ako'y mabubuhay na mag-uli, naganap sapagkat sinabi niya. Nabuhay na mag-uli ang ating Diyos. The Word was made for Christ. God created the world through His Son sa pamamagitan ng Kanyang anak. Naalala niyo sa John 1 verse 1. Amen? Siya yung Word of God. God created the world through His Son. Without Him, nothing was made that was made. Yun yung sinabi sa John 1. Walang malilikha kung wala ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yon ay Diyos. At yung salita ng Diyos na yon ay nagkatawang tao. Sabi ni John the Beloved sa John chapter 1. At yung salita na yon ay nakasama namin, and we behold His glory. Nakita namin, nasaksiyan namin ang Kanyang kaluwalhatian. The begotten Son of the Father that is full of grace and truth. Amen? Yung witness, yung testimony ni John the Beloved nung sinulat niya ang John 1:1. John 1. Amen? So, God created the world through His Son. Sinabi rin sa Colossians 1:16. For by Him all things were created that are in heaven. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible. Nakita man natin o hindi ng ating mga mata. Kinirehate iyan. Amen. By Him. Kinirehate by Him. Whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kinirehate ang lahat ng nasa heaven at lahat ng nasa mundong ito. Lahat ng nakikita natin at maging hindi natin nakikita, kinreate sa pamamagitan ni Kristo at kinreate para sa Kanya.
Amen? God sustains ang ating Ama. God sustains the world through His Son. Kaya ito nag-exist ang mundo sa magitan ng kanyang anak. Patuloy na nag-exist sa mundo. God saves the world through His Son. Niligtas niya ang mundong ito. Niligtas niya tayo sa magitan ng kanyang anak. God appointed a day He will judge the world through His Son. Nakita po natin yung kaisipan ng ating Diyos. Ano yung nakikita natin dito? That in the mind of God, His Son is what? Preeminent. In Colossians 1:18, sabi, that in all things He may have preeminence. Ano yung preeminence? Sa simpleng explanation, preeminent means supremacy. Dapat andun yung kanyang ay pagiging high status niya. Preeminent. Siya yung first of importance. Yun yung sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon, si Jesus ang preeminent. Praise God. Sinabi doon na si Jesus ang unang, He is the one who defeated, amen, hallelujah, death and sin. He is the first to defeat death and sin. He's the first to rise from the dead. He's the first enthroned. Siya yung una na nasa trono. Amen. Ganun ang Ama sa kanyang anak. Iyon ang kaisipan ng Ama sa kanyang anak. He is preeminent. Ang tanong, ito yung question. Si Kristo ba preeminent sa buhay natin? Siya ba yung una sa buhay natin? Siya ba yung una sa buhay natin? I hope. Nagsasabi kayo na totoo. Siya ba yung supreme desire natin or intense desire natin sa buhay natin? Yung intense desire, yung sinasabing matinding pagnanasa sa araw-araw dahil meron tayong matinding pagnanasa para kay Kristo. Hindi ibig sabihin, meron tayong passion, supreme passion sa Kanya. Amen? Hindi yung pagpupunta rito, dinadrag natin yung ating paa papunta rito. Amen. Lahat tayo dapat excited pag pupunta rito. Hindi para sa mga katabi ninyo, kundi para dahil kay Kristo. Amen ba? Luluhod ako, magpupuri ako dahil para kay Kristo. Because He is preeminent. He should be preeminent in our lives. He should be preeminent in the church. Siya nga yung head ng church, di ba? Siya yung head ng church. Meron ba tayong supreme desire, intense desire sa Kanya? I remember, ito yung minimeditate ko. Amen? At alam na marami yan. Yung sa Psalms 27:4. One thing I have desired of the Lord. One thing I have desired of the Lord, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to inquire at His temple. Iyon po ay sinulat ni Haring David. Si Haring David, na kung saan nasa kanya na lahat. Popularidad, kayamanan, amen, warrior, brave warrior, victorious, ano pa? Hari. Nasa kanya na lahat ng idinidesire ng napakaraming tao. Amen. Popularidad, kayamanan, ano pa? Kapangyarihan, nasa kay David na lahat. Amen. Many people will die, will give his life. Makamtam man lang nila yung katayuan ni Haring David. Pero si David, nakita natin dito, sabi niya, one thing that I have desired. Nakita niya yung mga bagay na material ay hindi nagbigay sa kanya ng satisfaction. Ano kapag bibigay sa kanya ng satisfaction? Sabi, nag-iisang pagninanasa ko sa buhay ko ay salaksikin ang Panginoon sa kanyang tahanan sa lahat, sa all the days of my life. Ano pa? To gaze upon the beauty of the Lord. I remember Moses,
Sabi ni Moses doon sa wilderness nung siya ay kung saan ang daming responsibility ni Moses, right? Pero sabi niya, Lord, pangako mo, sasamahan mo kami. If your presence will not go with us, we will not get out of this place. Lord, kung yung presensya mo, hindi kami alis dito. At sabi ni Moses, Lord, show me your glory. This morning, that is my prayer kay Lord. Lord, show me your glory. Please, Lord. Lord, show me your glory. Dinisaya ba natin yun? Ang sabi pa nga doon sa Exodus na yun, when Moses, sabi ng Panginoon, hindi ko pwedeng pakita yung mukha ko kasi pag pinakita ko yung mukha ko sa iyo, mamamatay ka. Dahil ganun ang glory ni Lord. Amen. Yung totally na makita natin yung glory niya is mamamatay tayo. Sabi niya, pakikita ko sa iyo ang aking glory pero tatalikod ako, makikita mo lang yung likod ko. Sabi niya kay Moses. Pero sabi ko, Lord, tangina, Lord, kahit mamatay ako ngayon, just show me your glory. Show me your glory. Doesn't matter, Lord. Doesn't matter. Show me your glory. Ganun yung mag-ibisang natin. Sabi ko, Lord, ito yung lagi ko pagpipray sa'yo. Show me your glory. Speak to me, Lord. I want to hear your voice. Kapag ito nangyari sa atin na si Kristo ang preeminent sa buhay natin, all our desire, everything will find its place in our life. Maaayos sa tamang lugar. Ang anumang mga concern natin sa buhay natin, when Christ is the preeminent in our lives. Bakit ang dami reklamo ng mga tao ngayon? Wala akong oras. Bakit ang dami reklamo ng tao ngayon? Ang dami kong mga inaasikaso, ang dami kong problema, wala akong oras. Busy ako. Amen? Yun daw ang isang masabi ko na, hallelujah, na technique para magkaroon ka ng maraming oras. Ibigay mo sa Diyos yung nararapat na oras. Parang tithes din yan eh. Right? Kapag binigay natin yung oras para sa Diyos, makikita mo, ang dami mong magiging oras. Kasi kung saan natin dinadala yung mga oras na pinapahiram sa atin ng Panginoon. At magugulat ka, wala ka pala nagawa sa buong maghapon. Kasi kung ano nang pinag-atupag natin. Kung saan tayo naka-gaze, kung saan nandun pansin natin, nakala natin, napakaganda nitong pinapanood ko, napakaganda nitong ginagawa ko, napakaganda ng istorya na nakikita ko sa TikTok, nakikita ko sa Facebook. And that is what happening in our generation. I've seen people wasting their time sa mga bagay na hindi naman dapat na pinapriority sa buhay nila. Christ is preeminent in this. Ibig sabihin, He should be on the top of our priorities. Praise God. At kapag ginawa nito natin, I assure you, everything will fall in the right place sa buhay natin. You want your 2025 to be the year na kung saan you can find ultimate joy and peace sa buhay nyo? O, konti lang, may gusto ah. You want your 2025 to be the year that you will have ultimate joy, satisfaction, and peace sa buhay ninyo? Amen. Let's boldly declare, 2025, Christ is enough. Can we shout it loud? 2025, Christ is enough. Amen. Napakasarap. I-declare natin mula sa puso natin, right? Christ is enough to save us. Sabi sa Acts 4:12, nor is there salvation in any other form,
in any other, for there is no other name under heaven giving among men by which we must be saved. At kanino pangalan yon? Ang pangalan ng Panginoon Kristo. His name is above every other name. And at the name of Jesus, every knee shall bow, of those in heaven, of those on earth, of those under the earth, and every tongue shall confess that He is Lord. Alam nyo, kanginang ganda na inawit natin, di ba? May sinabi doon parte na we will be resurrected one day and we will see the heroes of faith. You know, when I'm imagining heaven, sabi ko, ando kasi yung mga heroes ng faith na paborito kong mga karakter. Of course, si Jesus ang pinaka-paborito, di ba? Pero andun yung gusto ko, sabi ko, pag nasa heaven, ano kaya itsura ni King David? One of my favorite character. Ano kaya itsura ni Moses? Ano kaya itsura ni Paul? Na kung saan pagka nandun sila, kausapin ko sila, wow. Para itatap ko yung kanilang back. Well done. Nabasa ko yung mga sinulat mo sa Bible. But then this morning, alam nyo, i-rebuke ako ng Panginoon. Pagpunta pala natin sa heaven is not about brother and sister, congratulations. Ha? It's not about. That will not happen in heaven. In heaven, it's all about brother and sister. What a wonderful work that Christ has done for you. It's only about Christ. It's not about anything else or anyone else. It's about Christ pag nandun tayo. Amen? Yes. Nakaka-excite din makita sila. Amen. At nakaka-excite makita, of course, kayong lahat na nandoon. Amen ba? Yes. At siguro ganun gagawin ko, hanapin ko talaga kayo doon. Kasi parang, pag di ko kayo nakita doon, di ba parang, hindi ato na ito nakinig. O nanampalataya sa anak ng Diyos. Amen. Ginawang sinungaling ang Diyos. Christ is enough to save. And of all religions of the world, Christianity is the very unique. Amen. Ang ating Diyos na sinasamba. Sabi 900 million daw, ilan ba? 900 million daw yung religion dito. For example, pang 901 tayong religion, ang Christianity. Lahat ng 900 million na religion na yun, isa sinasabi, magpakabait ka para mapunta ka sa langit. Right? Praise God. Hindi ba? Oh, maging mabait ka lang. Magsimba ka lang lagi. Maging mabuti kang mamamayan, maging mabuti kang anak, o maging mabuti kang tatay, nanay, mapupunta ka sa langit. When, I think most of you, alam nyo kung ano nangyari sa kuya ko, right? 5 weeks ago namatay yung kuya ko. And ano ko ng eulogy. Nagsalita ako doon. Of course, eulogy is about yung namatay. Most of the time when you hearing yung ganong mga yung eulogy na yun, sasabihin yung magagandang ginawa ng tao na yun, right? Amen? Yung magagandang ginawa ng tao na yun, alam niyo, napakabait niyan. Amen? Tumulong yan. Mabait na bata yan, mabait na ama yan, mabait na asawa yan. Kaya, alam niyo, sigurado nasa langit siya. Nakakagalit pa ganun. Nakakagalit. Amen? Pero tayo, na mga mananampalataya, iba. When I spoke on that eulogy, iba sinabi ko, yung mga failures ng kuya ko, yung mga weaknesses niya. But at the end of it, sabi ko, napakabuti ng Diyos sa buhay niya. Dahil kinahabagan niya ang kuya ko. I believe because nakita ko yung pananampalataya ng aking kapatid. I believe that he's in heaven.
because of what Jesus did for him and not because of what he has done. Masakit man na isipin, amen, kung ikaw'y Kristiyano, at yung mga namatay nating mga mahal natin sa buhay na hindi kumilala sa Diyos o kumilala kay Kristo, is hindi sila tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Masakit mang isipin, pero yun ang katotohanan. Kaya habang tayo narito, dapat sinishare natin yung gospel. Na may isang tagapagligtas, isa lamang ang tagapagligtas. Isa lamang namatay para sa atin. At yun ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo. Amen ba? Salamat, andito ngayon mga in-invite natin yung mga mahal natin sa buhay galing Pilipinas. I hope na hindi yan lang ang purpose nyo na magkakainan kayo pagka Pasko at New Year. Kung di pa sila nakakakilala sa Panginoon, this is the best time to share the gospel to them. Amen ba? And that's what I'm doing right now. Sinasamantala ko to. Kasi hindi ko alam kung kailan ako kukunin ni Lord. That's the reality. We don't know what will happen tomorrow. Redemption is from Him. That we can stand before God completely and perfectly because of Jesus Christ. He is our hero. He is our champion. He is our master. He is our Lord. Hindi dahil sa andun yung talagang pag-repent mo ng kasalanan mo or even because of the greatness of your faith kaya ka naligtas. Hindi. It's about Jesus Christ na nag-offer ng kanyang buhay para sa ating kasalanan. At ngayon siya ay nakaupo doon sa kanang bahagi ng Ama. Sa Bible sabi sa Hebrews 10 verse 14, for by one offering He has perfected forever those who are being sanctified. Those who are being sanctified. So it means that you are complete in Christ. You are complete in Christ. In Colossians 2:10, sabi doon, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. Jesus is all we need. Jesus is all we have. Amen. Jesus is all we need and Jesus is all we have. In Acts 17:25, He says, He gives to all life, breath, and all things. Sino nagbibigay? Ang Diyos. Siya nagbibigay sa atin ng ating ng buhay, hininga, at lahat ng bagay. Kaya nga, kung alam natin yan, lagi tayong magpapasalamat sa Kanya. Di ba? Una, binigyan niya tayo ng kalakasan, kalusugan, na kung saan pagbangon natin ng umaga, pwede tayong pumasok sa ating trabaho kasi may trabaho tayo. At meron tayong kalakasan para gampanan ang ating gagawin sa ating trabaho. Nakapagpasalamat na rin ba kayo kung bakit kayo narito? Dito sa UAE? Napaka-privilege ninyo mga kapatid. At may trabaho pa kayo. Napakaraming mga Pilipino, napakaraming mga tao gusto magpunta rito pero walang kakayanan. Pero dito ko narinig ang napakarami reklamo ng mga tao. Bakit? Kulang sa pasasalamat sa Diyos. Kulang sa pag-appreciate sa Diyos. Kahit sa mabuting bagay, pag pinasalamatan natin siya, makukumpletong araw mo. Pag nagreklamo ka, wala kang oras, gumising ka ng maaga para mag-pray. Kahit napuyat ka, gumising ka ng maaga. Ilaan natin yung best, yung quality time for the Lord because He deserves it. He deserves our praise. He deserves our worship. He deserves.
na kung saan yung trust natin. Sabi ko nga, pagka nakapag-pray ako ng umaga, kompleto na ang aking araw. Iba, nung pagka tayo in love, di ba? Makita ko lang yung babaeng yun, kompleto ng araw. Makita ko lang yung crush ko na yun, kompleto na ang araw ko. How about Christ? Anong satisfaction na ibibigay niya sa atin? It's more than the satisfaction na makukuha natin sa ating asawa, na makukuha natin sa ating mga anak, na makukuha natin sa ating yaman, sa ating trabaho. It's more than that. Amen. Praise God. Sabi nga sa Bible, God made man upright, but He searched a lot of things. He's inventing a lot of things. Ginawa ro tayong matuwid ng Diyos, pero tayong mga tao, we are what? Lagi tayong naghahanap. Nag-invento ng mga bagay-bagay. There's so many schemes sa buhay natin. You know? Kaya tayo nadidistract. Kaya itong 2025, we need to focus our eyes on Jesus. We need to fix our eyes on the beauty of the Lord. We need to fix our eyes on His glory. Lord, show me your glory. Lord, this is my desire, this 2025. And you will be amazed of what God will do to your lives. You will be amazed. Amen. Praise God. Yun dapat yung ating ninanasa. Because Christ is all you need. Sasabihin nyo, wala sa akin naman si Kristo kaya kompleto ako. Ang nakakalungkot, hindi nila naintindihan pag sinabing Christ is enough. Kasi pag sinabi nila Christ is enough, okay naman ako kasi nag-church naman ako. Okay naman kasi nananampalataya naman ako kay Kristo. Minsan kasi nakikita mo sa buhay ng mga sinasabing Kristiyano, ang di tunay na pagtitiwala sa Diyos. Parang ginagawa lang nilang itong church na kung saan is parang, pag may problema ako, pupunta ako ng church. O kasi masaya, may kantahan. Kasi naman, syempre, dapat every week meron kang ginagawa, pupunta ka ng church. May mga ganun tayo rin sa napakababaw kung bakit tayo nagpupunta sa panambahan. Amen? Nakikita ko yung lagi. Buong 2024, hindi na dumalo ng tamang oras. Alam nyo, nakaka-excite magpunta sa church. Amen? Lagi kong binibigyan ng, halimbawa si Sister Benny. Alam nyo ba, wala yan tulog. Dahil nagtrabaho yan na puyat ng Sabado hanggang umaga ng Linggo. Pero sa tuwing siya ay pupunta sa church, nakita ko yung excitement sa kanya. Napakapalad nyo nakapag-church kayo. Yung iba nga gusto mag-church, hindi makapag-church May pasok. Yung iba gusto mag-church. Hallelujah. Wala kakayanan makapunta sa church. Dahil maaaring may sakit, maaaring hindi makapagbiyahe. Pero tayo, 2024 mga kapatid, ito na yung shaking ng Lord sa atin. There are things in our lives na kailangan i-shake para tanggalin sa buhay natin. Amen. Ang sabi sa Bible, those things that can be shaken shall be removed. Ang matitira lang yung mga bagay na hindi kayang tanggalin sa pamamagitan ng pag-alog sa inyo. Kuminsan yung pinishake na yun, ano yung kailangang tanggalin sa atin? Maling relasyon. Maling prinsipyo. Maling kaisipan. Kasi ang maling kaisipan natin, iisip natin si Kristo para siya accessory. Para siyang,
Kumpleto ang 2024 ko kasi nakabili ako ng kotse. Masaya ako kasi nabili ko ang kotse. Masaya ako kasi kasama ko si Lord. Ginagawa na siya siyang parang alahas o accessory sa buhay natin kaya sinasabi niyo, enough na ang buhay ko. Pero alam niyo ba? Amen? Kung wala si Kristo sa buhay natin, wala talaga tayo. He is all we have. Amen ba? Kaya huwag sabihin, enough ang buhay mo kasi merong Kristo dinagdag sa buhay mo. Hindi siya idinagdag sa iyo, siya yung lahat sa iyo. Siya yung lahat sa atin. Amen ba? Kaya kompleto tayo. Sapagkat sa buhay natin, siya yung kailangan natin. Siya yung magbibigay sa atin ng tunay na meaning ng buhay. Hindi siya add-on o supplementary para mag-improve ang buhay natin. Hindi, mga kapatid. Hindi. Because Jesus is all we have. Apart from Him, we have no part with God. Ulitin ko. Jesus is all we have. Apart from Him, we have no part with God. You cannot even breathe without His will. Amen? Praise God. Kaya, pasalamat ka, nakakahinga ka. At tayo lalabas mo hininga mo. Yun pa lang eh. Miracle na eh, di ba? Nakakahinga tayo. May hangin tayo hininga. Without Him, without His governance sa buhay natin, we will definitely be destroyed. Kung wala yung paghahari niya sa buhay natin, wala. Alam niyo mga tao, yung mga tao na kung saan they love the religion of works. Ano yung religion of works? Na para sa kanila, katulad ng mga nasa Pampanga, di ba? Magpapasa ng krus. Tapos sabi nila, babayaran ko kasalanan ko. Yung religion of works. Iba kung saan pupunta ng church, magpe-pray ko kasi dami kong kasalanan. Ang kala mo kaligtasan, sa gawa mo. Yes. Generate tayo para gumawa ng buti. Pero hindi tayo naligtas dahil sa paggawa ng ating kabutihan. Dahil wala naman talaga sa ating mabuti. All are sinners and fall short to the glory of God. We fall short sa standard, sa perfect standard ni God. Walang nakarating doon. At merong isang anak ng Diyos na kung saan, amen, He fulfilled all. He obeyed all. Hindi siya nagkasala. Kaya nung ibigay niya buhay niya, siya ay naging karapat-dapat ang kanyang buhay, ang kanyang dugo na malinis, na walang bahid ng kasalanan, para bayaran ang buhay natin na kung saan is puno tayo ng utang sa Diyos. At siya lang ang nagbayad nun. God demonstrates His love toward us. While we were sinners, Christ died for us. Namatay siya para sa ating kasalanan. Hindi siya namatay para sa mabuti, dahil wala naman talaga mabuti. Namatay siya para sa iyo at sa akin na mga makasalanan. Kaya lang yung mga gusto yung religion of works na tinatawag, na kapag kasinyer mo ng about Christ, hindi, dito na ako yung reliyon ko, dito ako madadapa. Ito na yung kinagis ng kung pananampalataya. Because they love that religion of works. Ayaw nilang tanggapin ang inaalok na kaligtasan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. The indescribable gift of God, ang kanyang anak. Amen ba? And that is kasi yung mga yun, because they want to be God. They don't want to be controlled by God. They want to be God. Ayaw nila magpa-control. Ang gusto nila, may control sila sa buhay nila. Kaya nga by works, pagka tayo
Nagawa na ni mabuti. Ano inisip natin? Lord, sagutin mo yung panalangin ko kasi nagsimba ako ng simbang gabi. Sagutin mo ako. Parang si Lord pa may utang sa atin. Yun ang ibig sabihin nun. Pag di mo tinatanggap yung alok niyang biyaya at gusto mong gawin ang gusto mo, na hindi ka naniniwala sa salvation na dinisenyo ng Diyos, ay ibig sabihin gusto mo maging Diyos ng buhay mo. At gusto mo si Lord ng kung saan obligasyon niya na bayaran ka dahil gumawa ka ng mabuti. No. It's all about Jesus. In Christianity, we can boast in God because ang Diyos, ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak na si Jesus is beyond everything He has done for Him, for His Son. God has called us into relationship through His Son. To those who will believe in His Son, He promised eternal life. Ang heaven po, hindi yung 99.99% ginawa ni Jesus, yung 0.01 ikaw ang gumawa. Kaya ka napunta sa langit. Hindi po. Ulitin ko. Baka inisip natin, 99.99% si Kristo gumawa. Tapos yung 0.01, ikaw ang gumawa, kaya napunta ka sa langit. Wala po tayong ginawa. 100%. Kaya tayo tanggapin sa langit ay dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Kaya sinabi ng Panginoon, itong testimony, binigay ko ang aking anak. Ibinigay ko ang aking anak. Huwag niyo akong gawing sinungaling. Binigay ko ang aking anak. At kung sino man ang palataya sa Kanya, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Sinabi sa John 3:36, those who believe in the Son of God will have everlasting life. Those who don't believe in the Son of God shall not see life, but the wrath of God will be poured out upon him. Poot ng Diyos sa mga hindi nanampalataya sa kanyang anak. Amen? Son of God. Pag sinabing Son of God, ano ba ibig sabihin? Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Amen? At ang hinanong, may pinaalala si Lord sa akin, amen, nung binasa ko yung John, bakit kaya pagka sinabing Diyos na si Jesus, ang daming aalma? Yun ang sinabi, di ba? Kasi yung Son of God, it means si Jesus ay Diyos. Kaya nga sabi sa John 19, nung si Poncio Pilato ay humarap sa mga Hudyo, sa mga Parisiyo, sabi ni Jesus ni Pilate sa mga Hudyo, amen, na bakit nila ipapako si Jesus? Sabi ng mga tao, crucify him, crucify him. Pilate said to them, you take him and crucify him, for I find no fault in him. Sabi ni Governor Pilate, sabi, wala akong makitang fault sa kanya. Pero sinisigaw na, crucify. Alam mo sagot ng mga religious leaders? Sabi, the Jews answered him, we have a law. According to our law, he ought to die because he made himself the Son of God. Maliwanag. Kung bakit nahatulan si Jesus ng kamatayan ay dahil kiniklaim niya na siya ay Diyos. Amen? Kaya po yung church natin is really, from the heart of God, pinangalan niya sa ating church is Christ, the Son of God. That on this revelation, God will build the church and the gates of hell shall not prevail against it. You are complete in Him. Yun yung sinabi dito sa Colossians 2:10. Pag binasa natin Colossians 2:10, ang sabi doon, sa 2:10, sa 2:9, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the tradition of men, according to the basic principles of the word, and not according to Christ. Sabi, huwag kayong magpapadaya, huwag kayong magpapaloko sa mga filosofiya ng mundong ito, sa mga belief system ng mundong ito. Amen?
According to the tradition, huwag kayong magpapadaya sa tradisyon ng tao. Di ba kanina, in-exhort ni Pastor Otan? Ang dami nating tradisyon pinaniniwalaan. Pagpasok nitong bagong taon, kailangan naka-polka dots. Amen? Kailangan 12 na bilog na prutas. Yung iba naniniwala pa sa pungsoy. Ano yun? Pungsoy. Yung iba naniniwala sa hallelujah. Year ito ng pig. Year ito ng monkey. Year ito ng according to the traditions of men. And not according to Christ. According to the principles of the world. Huwag kayong magpaloko, huwag kayong magpapadaya. According to the principles. Anong prinsipyo ng mundo? And not according to Christ. Paano natin malalaman ang tunay na pananampalataya patungkol kay Kristo? Paano? Dito po mga kapatid. Ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sapagkat ngayon po, ang belief system ng mundo, bawal yan pag-uusapan sa school ngayon, ang Bible. Bawal pag-uusapan ng Diyos sa school na to. Yan po nangyayari ngayon. Recently na sa Scotland, mayroong bagong batas. Bawal mag-pray sa labas ng bahay. Pag nag-pray ka sa Diyos mo, tayong mga Kristiyano, ginagawa natin yan, pwede kang mag-fine. Yan po yung modernong mundo na sinasabing moderno na ang mundo. Pero papalayo doon sa prinsipyo ng Diyos. Yan po yung mundong ginagalawan natin ngayon. Right? Praise the Lord. Huwag tayong padaya sa mga tradisyon. Kaya kung may mga ganyan kayong handa, mga bilog na prutas, kasi yun paniniwala ninyo, kainin ninyo mamaya. O pamigay nyo. Okay lang kung nakapaghanda kayo doon, pero hindi ng intention nyo, di ba? Okay doon. Walang problema doon. Pero kung intention nyo, para swertihin itong 2025. Kabaliktaran mangyayari. Kasi bilog, puro barya yan. Kasi mabarya lang dumating sa inyo. Amen. Kita nyo. Magpapaputok. Bakit nagpapaputok? Para daw yung mga demonyo ay umalis. Ang problema, sa labas ka nagpaputok. Saan papasok yun? Sa bahay mo. Di ba? Tingnan niyo tradisyon. Baluktot. Amen. Kaya ako, taga-Bukawi ko, talagang ginagawa ko yun dati. Nagpapaputok ako. It's not celebration. There's something beyond the celebration. Dapat aalamin natin. Is it according to Christ? Yung Pasko na yan, it is according to Christ. Why you celebrate Christmas? It's according to the traditions of men. Naging commercialism na ang Pasko. Nakikita po natin. At napakarami, nakikita natin ngayon. Kung saan papunta ang mundo, itong 2024, napakarami nating mababalitaan na para sa atin ay kamangmangan, pero para sa kanila katalinuhan yon. Katalinuhang maniwala ka na walang Diyos. Yan ngayon ang yung belief system ng mundo. Ang sabi nga yung evolution na kung saan ay theory lang dati ni Charles Darwin, ngayon ang evolution is fact. Yun ngayon ang makikita mo na tayo galing sa unggoy. Yung mababasa mo sa mga books ngayon na available sa mga library na galing tayo sa unggoy. Tingnan niyo yung katabi mo. Naniniwala ba kayo na galing tayo sa unggoy? Ha? God fearfully and wonderfully made us.
We are made according to the image and likeness of God. At yung mga naniniwala sa evolution, sinasabi nila ang Diyos ay mukhang unggoy. Because we are made in the image of God. And ginawa nila itong fact, hindi na theory. Fact na. Right? Imagine mga anak natin, yun ang paniniwalaan nila. Na ang mami niya at daddy galing sa unggoy. God has called us into relationship through His Son. To those who believe in His Son, He promised eternal life. Eternal life is not mahaba maging buhay ko rito sa daigdig. Hindi yun. Hindi yun kung saan to enjoy yung blessing dito. Ito yung buhay. Enjoy ko yung riches. Enjoy ko yung prestige. Mamatay akong famous. Kala natin yun ang buhay, yung quantity of life, yung long years of life, yun yung buhay. Hindi yun sinasabi eternal life. Eternal life is the quality of life. The quality of life na may well-meaning. Na nabuhay tayo dito, merong kahulugan kung bakit tayo nabuhay. Alam natin ang kahulugan natin. Kahalagaan natin bakit tayo nabuhay sa mundong ito. Yun po yung quality life. Yung quality life na kung saan andun ginamit mo ang buhay mo para sa Diyos. Para sa kanyang kalooban. You know, if God will allow just a glimpse of His glory, sinabi natin, show me the glory, I think, hindi kaya ng kaisipan natin. Yung kaluwalhatian ng Diyos. It will take your breath away. Just sulyap na a glimpse of His glory. Ganon ang Diyos natin. Ganon ang Diyos na kung saan ini-ignore ng napakarami. Ganon ang Diyos na kung saan ayaw pagtiwalaan ng napakarami. Amen? Mga kapatid, gaze upon the beauty of the Lord. Gaze upon the beauty of the Lord. Huwag na tayong kung saan pa mag-isip na kung saan is 9:30 ang buhay natin, maging to live a life of fun and entertainment. And at the end of the day, andun pa rin. Pag matutulog ka na, hindi ka makatulog kasi hindi ka assured. Kung gising ka pa, pag namatay ka, hindi ka sure kung saan ka pupunta. Napakahirap ng ganun. Amen? Kaya kayong mga kabataang lalaki, malakas kayo ngayon, pero one day, siguro, one day, is meron nang tutulong sa inyo papunta sa toilet. Meron nang tutulong sa inyo kapag pupunta ka ng mall. May akbay sa iyo para maglakad ka. Kaya huwag ka mag-boast sa kalakasan mo. Kayong mga babae, napakagaganda. Young ladies, I will give you an encouraging word. One day, papangit na rin. Magtawa kayo mga lalaki, kayo papangit din kayo. Di ba yun naman totoo? Yung mga senior natin dito. Pag titingin kayo ngayon sa salamin, at babalikan nyo dati, ang laki ng pinagbago nyo, di ba? Mga kapatid, dati, meron tayong memory sa isip natin na hindi mawala, di ba? Lagi ko naiisip nung 16 years old pa lang ako. Yung eksena na kung saan nakaupo ko sa labas ng bahay namin, titingin-tingin ako sa labas, na-enjoy ko yung buhay. 16 years old ako na yun. Hindi ko malilimutan yung itsura ko, yung pwesto ko, yung kung saan ako nakaupo. In just a few moments, magiging 56 na ako. 56. 40 years. Just a snap of a finger. Nung dati na 16 years old ako, perfect yung health. 16 years old ako, dynamic, masigla. Ngayon mag-56 na ako. Marami na ako hindi kayang gawin.
And I don't know. Tomorrow, I will be gone. Of course, tomorrow I will be gone. In the future, I will be gone. Di ba? Ganun lang po yung buhay natin katabi. That's why the Bible says in Psalms 103, God knows our frame. We are created in dust. Just like flowers in the field, just like man is like a grass. Para tayong mga damo. Like a flower in the field, you flourish, but when the wind pass over it, it is gone. The beauty is gone. Everything is gone. Pag daw umihip ang hangin sa bulaklak na yon na sumibol, sandali lang itong maluluoy. Sandali lang pwede itong mawala. Amen ba? Kaya nga itong 2024, sabi ni Moses, our year is like a sigh. Para na itong buntong hininga, isn't it? 2024, Jesus did it. Parang kailan lang natin yung sinabi, di ba? Ngayon 2025, Christ is enough. Tandaan yung araw na ito, magugulat ka na lang, 2026 na. Napakabilis po ng buhay natin. Kaya pag-isipan natin, saan natin nilulus tayong oras natin? Ang oras, saan natin binibigay ang oras natin? It is gazing upon the beauty of our cell phone. Alam nyo, si Lord, ang hirap po pag nagpipreach. Alam nyo, ang hirap pag nagpipreach. Yung meron akong gustong i-describe, hindi ko ma-describe. Amen? Yung sinasabi kong beauty ni Lord, hindi ko ma-express. Kulang yung salita para sabihin yung kagandahan ni Lord. Yun ang mahirap pag nagpipreach. Kulang ang salita. Limitado tayo kung paano natin express. Kapag ka mahal na mahal natin tao, di ba? Di ba kung ano nang pinapangalan natin sa kanila? Amen? Merong honey cup, honey cake, ano pa ba? Ha? Cupcake. Kasi hindi natin ma-express talaga yung sino ba tong babae na to o lalaking to na mahal ko. Ano ba itatawag ko sa kanya? Kung ano na na-invento natin, di ba? Kasi ganun tayo. Ang hirap nating kulang yung salita. Amen? Lalo sa isang bagay na gustong-gusto mo, mahal na mahal mo. Ano yung mga bagay na kung saan, just like, tingnan niyo yung mga video games. Kung ano yung mga pangalan nilalagay nila? Minecraft. Ano ba yung Minecraft? Pero kita natin ang tao, mahal na mahal ito, hindi nila ma-describe yung, wow, yung pleasure. Na-exhaust yung brain mo, na-exhaust yung energy mo, buong gabi ka naglalaro. Kasi ganun. You are amazed sa beauty. Andun yung pleasure mo na naa-addict ka. Bakit ganun? Kasi you're gazing enough sa beauty, nakala mo yun yung beauty. Pagtulog mo, paggising mo, isipin mo, saan ba ako nahinto sa games ko? Balik na rin natin ngayon. Kung tayo mag-gaze sa beauty ng Lord, di ba napakasarap? Ma-addict ka na tingnan siya. Kasi Lord, to gaze upon the beauty for Him. Because every beauty na nakikita natin with our eyes, it's just temporal. It's just temporal. It will have an end. Kasi tayo mga tao, meron tayong tinatawag na monotonous na kung saan kaisipan. Di ba? Kaisipan. You know, tayo excited tayo, di ba? Tayo mga mananampalataya, sabi sa Bible, magkakaroon ng New Jerusalem. Amen, magkakaroon ng 12 pearl gates. Tapos yun daw kalsada is street of gold. Excited ba kayo? Excited kayo, di ba? Di ba? Yun yung magiging tahanan natin, street of gold. Pero tingnan nyo, after 1 million year, yun lagi dinadaanan mo. Sa tingin mo, ma-excite ka pa? Sa tingin mo, ma-excite ka pa doon? I think hindi na. Magiging pangkaraniwan na lang siyang kalsada. Right?
Amen ba? Hindi ko kayo inaano kung saan dinidiscourage. What I'm telling you is, yung beauty ng Lord is everlasting. Na doon, ma-enjoy mo yung street of gold kasi handun si Lord. Handun ka. Nandun siya. Gazing upon the beauty of the Lord. Nandun ka na kung saan, praise and worship na. Kasama ko yung mga, alam niyo ba, nung makita ni John, the beloved, ang anghel, nagpatira pa siya. Kasi nakita niya napakaganda ng mga anghel. Nagpatira pa si John the Beloved sa Revelation 2 beses. Dahil sa ganda ng creation ng anghel. Pero sabi ng angel, do not ever do that. Worship God. Ganun kasi tayo, when we amazed to beauty, in-express natin ito, right? Amen? Amen ba? Ganun. Kaya yung mga bagay na nagpapagigit ng pleasure sa atin, hindi natin maiwan-iwanan. Alam natin minsan, kadalasan, alam natin bawal gawin, gagawin pa rin natin kasi gusto natin nasisiyahan tayo. Pero may mga bagay na malaya natin gawin pero hindi lahat nakakatulong. Sabi sa salita ng Diyos, hindi lahat ito ay makikinabang tayo. Hindi lahat. Malaya tayong gawin ng lahat, pero hindi lahat nakakatulong sa buhay natin. Right? Kaya let us fix our eyes unto Jesus. Amen. Yes, me, myself, iyan yung isang struggle ko to focus. I'm telling you honestly, napakahirap sa ating makapokus kasi distracted tayo lagi. Madali tayong madistract. We are distractible creation. Madali tayong madistract. Ngayon, 2025, okay, gagawin ko to. Pero pag may nakita na tayong mga bagay, nawawala tayo sa focus. Kaya itong 2025, magkaroon tayo ng vision. Amen. Ano yung vision natin? Yes, Lord. My vision for this 2025, I will share to people what is your amazing. Amen. How amazing you are as a Savior. Amen. Yung gospel. Kung magkakaroon tayo ng vision, okay, 12 months, magkaroon ako ng 12 souls na masisharean ko sa 2025, doon tayo mag-focus. Amen. And don't take away yung focus, yung attention nyo sa bagay na kung saan binigay sa inyo ng Panginoon. Example ko lang po yun. Maaring 24 souls, gusto nyo? O 200 souls? It's up to you. Kausapin natin ng Panginoon. Na makita sa atin yung beauty ng Lord. Not our beauty, but the beauty of the Lord sa buhay natin. That this 2025, we can say really, and Christ is enough sa buhay ko. Amen? Christ is enough sa buhay ko. Because without vision, the people will play around. Magkaroon tayo ng vision of 2025. To share the gospel, to share the good news. Amen. And should start with our Jerusalem, our family. And next to our friends, our relatives, and their friends. Ano pa sabi? And to the ends of the world. Kasi hindi natin alam kung 2025 will be our last year. Hindi natin alam. Take every opportunity. Because one day is we will be in glory. Amen. To see the glory of the Lord. To be in the glory of the Lord. Glory in heaven. Amen ba? So, ngayon pong umaga na to is we're going to do one thing. The fullness of Christ is found in Christ alone. Amen. In Christ alone.
The fullness of Christ has no end. Infinite in glory, with infinite joy. Ginata natin, unspeakable joy. I want that, Lord. Unspeakable joy. Imagine eternity with God and Christ that is filled with love and His wonder. No beauty and glory, amen, is comparable to Him. Wala. Wala kang pwedeng kumpara. So it's not about the place but the presence of God. Yung presensya ng Diyos. Praise God. Yung kung saan, nung ikaw ay kabataan pa, yung asawa mo tsaka ikaw, kapag ka nagpunta lang kayo ng McDonald's o Jollibee, okay na. Kaysa pumunta ka sa mamahaling restaurant, wala na may asawa mo. Yung ganun ba na kung saan, kahit saan lugar, Lord, basta kasama kita. Yung ganun desire sa buhay natin. Amen. Merong isang famous na istorya, amen, na isang kung saan gagamitin ko to show us the love of the Father sa buhay natin. Meron doon isang famous na artist, amen, throughout America, na kung saan ang amazing thing doon, meron siyang isang anak na lalaki na pareho sila ng talent. Okay? So yung anak niya at saka siya ay araw-araw sila nagpe-paint. Paint sila ng paint. Enjoy nila. Amen. Hanggang sa magkaroon ng gera at yung anak dinala sa gera. He was sent off to war. Amen. And one day, the sad news came to the old man that his son died in the war. Of course, it broke the heart of the old man, yung tatay, and he no longer wanted to paint. Ayaw na niya mag-paint. And one day after the war, natapos na yung gera, meron pumatok sa pintuan niya. Isang bata, pero pipilay-pilay, na isang sundalo. And meron siyang dalalang rolyo ng papel. Sabi ng old man, "How can I help you?" Sabi ng soldier, "Yes, I know your son. I knew your son." Sabi ng old man, "Kilala mo ang anak ko? Paano siya namatay?" Sabi ng soldier, "Namatay siya dahil sa akin." Paano nangyari yun? Ano ibig sabihin? Sabi, "He took the bullet for me." Sabi niya, "But sir, I love your son. He is my very good friend. Pagka walang laban, we are always there talking. Amen. With one another. We enjoy the company with one another. Kahit nando kami sa may trenches o sa ilalim na kung saan putikan, nando kami, lagi kami nag-share, nag-uusap. Actually, gusto ko rin po maging painter. Gusto ko rin maging artist. Kaya sabi ko sa anak niyo, turuan niyo ako magpinta. Kaya lang, wala sa aking talento ang magpipinta. Pero sir, alam niyo ba, ang dami sinasabi ng anak mo patungkol sa iyo as his father. At ito nga, nung isang araw, bago siya mamatay, idin-drawing ko ang anak mo. At ito nga, sabi niya, ito po, sa inyo na itong drawing ko. Hindi man ganun kaganda, pero ibinibigay ko ito sa inyo. And the father took, sabi niya, "Thank you." Kinuha niya yung picture ng kanyang anak. At nilagay ito sa center ng kanyang collections ng mga paintings. At nilagyan niya ito ng title, The Son. One day, namatay ang matanda. At tinawag, amen, nagkaroon ng Christie's auction sa kanyang mga painting. And people all over the world came, amen, to auction off the paintings. Kasi sikat siya. Amen. At yun nga, tumayo ang auctioneer, at yung malit, di ba? Okay, let's start the auction. Let's start the meeting in order and said, the first work to be presented is the Son. Pinakita yung painting. Of course, the soldier was invited and happened to be there in the audience. To his surprise, the first painting was his painting. Yung kanyang drawing. The auctioneer said, okay, bidding starts. Title of this painting is The Son. Who will give me $10,000 for the painting? The people, amen, mock. They begin to laugh. Anong klaseng painting yan?
Tanggalin nyo nga yung basura na yan. And they got angry, ang iba doon. Sabi, pumunta kami mula sa malalayong lugar. Galing kami ng Berlin, galing kami ng Tokyo, galing kami ng London, galing kami ng kung saan. Tapos ito yung pabibig mo. Eh, basura naman yan. Nagtatawa sila at nagagalit. The auctioneer said, okay, $5,000. No one? Okay, $100 na lang. Nagtatawa pa rin. Sabi, tanggalin mo na yung basura na yan. Okay, for $20 for this painting. And the soldier stood up because he cannot take it anymore. Sabi niya, sir, I have $15 on my pocket. I will give anything, whatever I have, for that painting. And then, okay, fine, sold for $15. The people said, finally, get that out of here and let the auction begin. But the auctioneer slammed the hammer and said, the auction is over. What do you mean it's over? Is this kind of joke? Sabi ng mga tao. The auctioneer opens up the last will and testament of the famous painter and read it before them, said in the last will and testament that he who takes the sand get it all. He who takes the sun gets it all. Lahat ng mamahalin niyang painting ay napapunta doon sa sandal because he took the sun. Siguro nasa inyo, napakapalad naman tao. Biglang yumaman. Pero siya ba yung hero ng story? He's not the hero of the story. It is the son. Maaaring sa panahon natin ngayon, when we talk about Jesus, people will laugh at you. Sabi niya, garbage naman yan. Hindi yan ang tunay na buhay. Ang buhay is maginikan kapag gagabi. Ang buhay, kumakain ka ng masarap. Ang buhay is wala kang problema, wala kang sakit. Sino si Jesus? Remember, he who take the sun gets it all. Brothers and sisters, hindi siya $15 yung $15 salvation natin. Our salvation is priceless. It is paid by the Son. It is paid by the Son. Just like you and me, ang buhay ng soldier na yun, binigay niya ang buhay niya para sa atin. No, magkaroon tayo ng ganung kaisipan, katulad ng soldier na yun. Alam ko ba paano mo ako minahal. Alam ko ba paano binigay ang buhay mo para sa akin. Kaya nakalaan ako, Lord, na ibigay ang buhay nito para sa iyo. Whatever it takes. Many times I'm very disappointed with myself. I'm very disappointed with myself. Ang kala ko, kapag dumating na ako sa age na 50, is magkukuha na ako ng giant faith. 55. Pero hindi pala nangyayari. Bakit? Kasi there are things na kung saan nadidistract tayo. But one thing I know, the more I age, the more I grow in the need of Jesus. The more I grow in the need of Jesus, Lord, kailangan kita. Kasi kung wala ka sa buhay ko, it's easily for me to get distracted. I need you, Lord. I need you every moment of my life. But Christ is enough. Christ is enough. Christ is enough. And we're going to do one thing today.
Amen. The Bible says, death and life is in the power of tongue. Amen. Death and life is in the power of tongue. At sabi sa Romans na kung saan whoever, hallelujah, confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with one heart one believes unto righteousness, and with one mouth confession is made unto salvation. Amen. How much do you believe in this story, in this discussion? How much do you believe in your heart that Christ is enough in your life? If that's so, let us declare today. Amen. With one voice we will say, Jesus, you are all I need. Jesus, you are all I have. Jesus Christ is enough to save me. Jesus Christ is enough to provide for me. Jesus Christ is enough to sustain me. Jesus Christ is enough to heal me. Jesus Christ is enough to bless me. Jesus Christ is enough to comfort me. Jesus Christ is enough to strengthen me. Jesus Christ is enough to equip me. Jesus Christ is enough to beautify me. 2025, Christ is enough. Thanks be to God for His indescribable gift. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. That indeed, hallelujah, Jesus is that indescribable gift. Inexpressible ang kanyang beauty. Inexpressible ang kanyang glory. Amen. Christ is enough for us. Amen. Amen. God bless you all and thank you.